mga ka, welcome po sa aking channel. Ayan guys, at kami nagpupusa naman dito sa aming boundary wall. At guys, ito yan naging pisto natin ngayon. Ayan. At ayun ang ating bubusan ngayon. Nandoon saka hanggang dyan yan guys, hanggang doon sa dulo. Ayan ang ating boundary wall footing. At gumamit po tayo ng 42 meter pump. Ayan, ang 42 meter pump natin ginamit. At syempre ang ating buhos ay 35 MPa pa rin, SRC dahil under the ground yan guys. At tuloy po tayo sa panonood mga kadot. Ayan guys, punta tayo dun sa nagbubuhos. Alatol, bakit? Okay, awulada. Ha? Sama-sama? Batu ini nama kampus, suamu. Hah? Ya. So, pada height there. At ito, sinabay na rin itong ating mga box footing na ito at para maipinis na rin ang ating mga mason yan at kaya isabay natin doon sa strip footing ngayon ng ating boundary. And guys, at kung makikita ninyo ang ating mga tao ay tuloy pa rin sa pagbabibrate. Continuous vibrate kahit wala yung simento ron. Kailangan i-vibrate natin para mas maganda, hindi magkaroon ng honeycomb or ampaw ang ating mga binuhusan. Kaya kailangan nating husayin ang pag-vibrate kasi mahirap para maiwasan ang pagre-repair. Kaya po natin inaayos itong mabuti. Hindi, kung minsan hindi rin maiwasan na magkaroon ng mga honeycomb, pero hanggat maaari usahin natin ang pagbabibrate ng konkrito. Yan guys, para na rin sa ating ikaalwa ng trabaho yan at magandang resulta ng ating Sabar. Yan guys, at tuloy po tayo sa ating panunod ng ating pagbubuhos na ito. Kaya rin ha. Huwa hizi baada ya kasa kitu kingine. Huwa hina ziada.
At ito guys, pagbubuhos dito sa ating ngayon, so napakalagang talaga na buhusan pagka-pump ng ating gamit. Hindi naman hirapang magpala o magkahit ang ating magkahit ito ang ating motor. Kaya binabuti natin ito pagkakataon ay ibang i-discontinue po natin i-direct po ito at malapit. Ayan nga, haba-haba na rin ang ating napusan mga kahapon. Hindi na hanggang dito na. Kaso hindi na aabot ang ating pump doon. Hindi ko pinag-isipan dahil mahirapan tayo. Bumusan pa tayo. Then 41. Kaya magiging pagdadalik po rin na Kahit arbahin. sa gawin na. Maraming maabala. Ada, then 94. Gulo-gulo. 82. Only 70 meters. Kaya, ay pag-down below na lang po para makapagpigay din ako ng opinion. Columbia, 70 meters. Booking. Maraming salamat po. Hindi lang po tayo sa pagkatupad ng pangarap, magtsaga para sa ikaw lagi na kapwa at sa At ito nga mga kaharating makikita nyo, naglagay kami ng malaking alulod na yari sa yero kasi hindi na umabot yung pump at mahirap kung lilipat siya, walang pisto. Kaya minabuti namin gamitan na lang ng improvised na alulod itong mixer at nagsilbing direct pouring na ito. Mabilis din ang pagbubuhos na ito. Yung nga lang, kailangan mo ng maraming magbubuhat na tao dyan. Kung pump, hindi mo na kailangan siyempre. Kaya para sa madaling trabaho, kaysa magpala sila, gamitan natin ng ganitong paraan. At yan, dire-diretso lang yan, aabanti yung mixer at itutulak naman ito ng mga tao, itong alulod na ito. Ganyan po ang mga pang simplihang diskarte kung hindi aabuti ng mixer o ng pump. Dinagamitan po natin ng mga ekstrang pamaraan para matuloy-tuloy lamang ang ating trabaho. Kagaya ng nakita natin dito sa ating aksyon ng pagbubuhos dito sa puting ng ating boundary wall. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood at kung may mga komento rin kayong na papansin ay inyo pong i-comment at kung may tanong nyo po para makapag-share naman ako ng aking pang mga opinion tungkol dito sa ganitong mga gawain. Yan nga, kita nyo, inangat nila yan, inusog habang yung mixer ay umaabanti yan. Napakaalwa ng pagkakabuhos pagka ganito. Basta lamang may maganda kang alulod. Ganyan po ang marami na encounter natin problema pagka maliit ang space, walang mapagpistuhan ng pump. Hindi makapisto ang pump pagka maliit ang space, siyempre dahil malaki yung jack nito. Yung outrigger niya ay mahaba. Kaya hindi po pinalipat yung ating pump. Siyabak! A few moments later. At ito nga mga kadot, ginamitan na natin ng fuel itong ating nabuhusan kasi kailangan natin gamitan ng fuel yan para maganda ang pag-layout ng ating wall at saka ang purpose niyan para hindi tayo magkaroon ng crack. Yan po ang napaka-importante natin. I-fuel po natin ang ating simento kahit hindi finish. Kailangan natin padaanan ng fuel para hindi magkaroon ng crack. Ang crack kasi nag-umpisa yan pagka yung tubig ay umibabaw na at hindi mo napalis o nag-armala, yun po ang sanhi ng ating pagka-crack. Ayan po at hanggang doon, nagiging yan
ayan ay hihilipper ng ating mga tao. At yan po ang ating nabuhusan sa araw na ito. At yung nakikita nyo yan, may mga puting din yan dahil yan ay switchgear naman. Diyan pipisto yung ating switchgear mga machine na yan. Yung electrical supply. Yan po at ginagarmalan niya. At yun mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking pouring na ito sa aking ginagawa dito sa job site. At yan po kaya nga po natin yan na kailangan i-concrete trowel para maiwasan po natin ang crack. Once na nag-concrete trowel machine kayo yan, hindi mag-crack ang ating simento. Kasi habang kino-trowel niya yan, ang tubig niya natutuyong mabilis. Ayan po mga karot, at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Hanggang dito na lamang at bye-bye!